Bale Friday kayo may sige, sige. Okey, 'di Friday pala. Wala tayong choice 'di ka dahil full online class kayo ng Thursday, tama ba? Opo, Ayun, yun so po ma'am. Friday na para makuha po natin yung ating module. Dahil yung nagkaroon kasi ng issue dun sa kahapon na pagbibigay dahil ang nangyari ay, um, mali yung nabigay nung ano, nung pinag-photocopyhan, kulang yung binigay niya, supposed to be 72 pages, pero yung napagbigay lang is 37. Tama ba, Fiel? Oo ma'am. Ayun. So, yung remaining copies ay ibibigay na lang sa inyo this coming Friday 'pag nag-submit kayo ng inyong, learning assessment. And then, since yung magiging coverage natin is hanggang dun sa page 72 nga na ibibigay sa inyo, hanggang module 9 siya. Then yung ating schedule for midterm exam ay next week po. So sa Friday siguro din ma-announce ko na kung kailan talaga yung magiging, um, exam ninyo. Pero ang sure lang po is next next week. So hindi natin alam kung Tuesday natin siya mapatapat since wala kasi tayong scheduled room. So maghahanap pa ako dun sa maghahanap pa ako sa, this week kung ano yung magiging available room natin. Okay, so pakiantay na lang ng iba ninyong, um, announcement with regards dun sa exam natin. And then since na-mention ko before na ang inyong case study will be given before kayo mag-take ng midterm exam or yung mga major exam ninyo. So magbibigay na din ako ng ano ngayon, ng inyong case study. Ang tentative due date natin for your case study will be ano, July 9. Anong oras 'to? July 9. Pero kapag halimbawa yung naging schedule natin for your exam ay Thursday, Thursday din yung submission ng inyong case study, okey? Wait lang po, i-upload ko muna dito sa inyo. Ayan. So ang inyong magiging format ng inyong case study is ilalagay pa din po siya sa long bond paper and then, yung front page po na gagamitin ninyo is kayo na po yung bahala. I-send niyo na lang kung gusto niyo dun sa ating group chat sa Messenger para pare-pareho yung mga kaklase ninyo. Para uniform lang yung inyong magiging front page. And for the format, and then and then ano, typewritten na lang siya kasi um, medyo mahaba yung case study niyo. So, ari yung mismong, pinost sa inyong Google Classroom, 'yan. So, more on ang mga nakalagay dito is yung mga moral dilemmas natin. So ito ay 1 to 15 na situation, tapos may mga questionnaires diyan kailangan ninyong sagutin. So 'pag siya ay sinagutan ninyo, ayan po hanggang 15 siya. So kapag sinagutan po ninyo siya, the front page and then second page is itong first question, yan. First question, runway 3 yung ang scenario and then, ito yung example ano, imagine you're the conductor of a train that you are suddenly lost control of and is about to crash into a group of 5 innocent bystanders totally unaware of their impending doom, unless you throw a switch that can divert the train to another track. But in this case, it would run over an unsuspecting man who's sleeping on the rails. So for your question, would you be able to throw the switch? Explain. So yun yung inyong mga moral dilemmas. So mamimili daw kayo kung ang mababangga. Parang pinaka-point is mababangga yung train. So it's either dun sa 5 innocent bystander or doon sa taong natutulog. Yan. So ang question nyo is would you be able to throw the switch and then explain?
So, ilalagay niyo muna 'to, ika-copy niyo 'to dun sa inyong sasagutan and then itong part na 'to and then after niyan is yung answer niyo naman. So, after niyo masagutan, next naman is the scenario and so on hanggang matapos. Gets niyo po yun? So, yung situation, question, answer, tas another set of, scenario and then question then answer ulit. Okay, clear po ba tayo dun? Okay. So, meron pa po kayong question with regards to the case study po? Yun nga pala, since may nagtanong nung kaninang umaga if meron daw, minimum numbers of words, mga ganyan. So, wala naman, kayo ng bahala ano. 'Wag lang siyempre mga isang sentence lang yung explanation niyo for the question, yung wala, "Would you be able to throw the switch?" "No." "Explain." Tas lalagay niyo explanation, eh, "I just don't feel it." Bawal yung mga gano'n ha, dapat ay siyempre dapat may mga sagot kang medyo makabagbag damdamin, gano'n. Charis. Basta bawal yung mga gano'n ha, yung, "I just don't feel like to," yung ganyan. Yung may sense naman. Okey, ayan. So if wala kayong question ay di magpo-proceed tayo sa ating lecture. Okey. Ayan, perfect. Ayan, so for module 6 naman, so included 'to dun sa module na, ipapamigay. Ayan. So for module 6 we have the universal values. So what is universal value? So the word value means something that a person or a group believes has a value that merits being sought, so promoted or privileged. So this can be a thing, so it's either money, food, or art, so may value siya. And a state of mind then like peace, protection, and certainty, may value din siya. Or a behavior that results from those things or states of mind, like protecting innocent people, telling the truth, and being creative. So yan yung mga may value sa atin when it comes to things, state of mind, and behavior. So for the universal values, however, can be understood in two ways. So it could be that something has universal value because everyone finds it important, or it could be a universal value when all people have reason to believe it has value. And then universal value is a concept that is not obvious to define because a principle is connected with morality or ethics. So it is difficult to transpose or apply to the level of the group. So in other words, all people have certain values that come from within them and direct their actions. Because human beings do not think in the same way. Values can differ from person to person. But universal values, however, need to be socially expressed. Ayan, yun yung definition po ng ating universal value. And then this is the summarize ng ating minention. So it has value daw, and then have reason to believe it has value, connected with morality or ethics, and it is needed to be socially expressed. Yan. And then according to S.H. Schwartz, along with several colleagues in the field of psychology, has carried out empirical research analyzing whether there are universal values and what those values are. So Schwartz described values as conceptions of what is important that affect the way people choose action and evaluate events. So yun yung definition ni Schwartz with regards dun sa values. And then meron din siyang binigay dito si Schwartz. So meron siyang value types with specific related values alongside. So yung kanya, meron siyang 10 dito. Actually 11 dapat siya. And then yung pang-11 meron siyang reasoning kung bakit hindi siya napa-join dito sa, um, mga value types na 'to. So the first one is power or equivalent siya sa authority, leadership, dominance, social power, and wealth. The next naman po is achievement, so success, capability, ambition, influence, intelligence, and self-respect. Then hedonism, so this is all about pleasure and enjoying life.
And then stimulation naman like yung mga daring activities natin, yung mga SPG ganyan ka-join siya diyan, varied life or exciting life, so kasama siya sa stimulation. And then self-direction naman, ito naman yung mga creativity, freedom, independence, curiosity, choosing your own goals, yan. And then after that is universalism. So ito naman yung mga broad-mindedness, wisdom, social justice, equality, world at peace, world of beauty, unity with nature, protecting the environment, and inner harmony. And then sa benevolence naman, more on personal trait na to, mga helpfulness, honesty, forgiveness, loyalty, responsibility, and friendship. And tradition, accepting one's portion in life, humility, devoutness, respect for tradition, and moderation. So conformity then is self-discipline and obedience. And then lastly is the security. So kasama dito yung mga cleanliness, family security, national security, stability of social order, and reciprocation of favors, health, and sense of belonging. So yun yung mga value types according to Schwartz concept of universal values. So meron tayo dito sinatawag na yung pang-11, possible 11th universal value according to Schwartz. So yung isang yun is tinatawag na spirituality or the goal of finding meaning in life, but found that it does not seem to be recognized in all cultures. So since yun nga, so yun nga, since iba-iba yung ating culture, nandyan yung iba-iba din yung magiging religion. 'Di ba usually yung iba may mga, Christianity, merong mga, Muslim and other religion ano. And yung iba din naman wala silang mga religion, yung tinatawag nating mga atheist. Wala silang religion, wala silang pinaniniwalaan na higher being. So which is, napupunta siya na hindi siya, puwedeng maging universal value yung spirituality since yun nga iba-iba yung paniniwala ng tao when it comes to spirituality. Kaya hindi siya napabilong dito sa, pinag-aralan nina Schwartz. Kaya 10 lang yung nandodoon sa kanyang concept which is yung power, achievement, hedonism, stimulation, self-direction, universalism, benevolence, tradition, conformity, and security. So yun yung reason kung bakit hindi kasama yung spirituality doon sa kanyang naging concept na yun. Okay. And then, next for this one is the UN Charter of Universal Values. So in the lecture by Secretary General Kofi Annan on global ethics, which is entitled "Do We Still Have Universal Values?" It is delivered at Tübingen University in Germany, and he stressed this quotation. So the values of peace, freedom, social progress, equal rights, and human dignity enshrined in the Charter of the United Nations and in the Universal Declarations of Human Rights are no less valid today than when over half a century ago. So those documents were drafted by the representatives of many different nations and cultures. Progress, equal rights, human dignity are acutely needed in this age of globalization. In the Millennium Declaration, according to the Annan, all states reaffirmed certain fundamental values as being essentials to international relations in the 21st century. Since yung universal values naman natin, mapapansin natin na ito yung parang nagiging basehan din natin kung paano tayo on how we act as a person, 'di ba? And since kailangang in-address 'to dun sa UN Charter, so ibig sabihin it's very important for us na yung ating mga human rights is dapat na-address siya, gano'n. Kasi yung parang pinaka-point nitong, binabanggit dito is ito yung mga freedom, equality, solidarity, tolerance, respect for nature, and shared responsibility. Since nga naman nagiging develop yung ating pamumuhay, yung ating, world, so baka dapat din nag-iiba din yung ating mga pananaw when it comes to freedom, equality, 'di ba? Ayan. And then looking at the fundamental values mentioned above and the previous provisions, under the Charter of the United Nations,
Countries of all nations and culture must apply these principles to maintain peace and security in the world. So rich, poor, developed, underdeveloped, advanced or not, and highly technological or not countries must not only adopt but implement these values seriously. In reality, the presence of discrimination, double standards, injustice, partiality, oppression, etc. can be seen in an international setting. So, ibig sabihin, yung mga nakikita natin ditong mga ganyang issues or problem, actually, hindi lang din daw siya dito sa Pilipinas nangyayari, kundi sa ibang bansa din. And it is admittable that the nations which are advanced are powerful than those states in poverty considered as weaker states. Ayan. And if all nations in the world, despite differences in races, colors, international standings, cultures, religions, customs, traditions, set aside their respective self-interest, peace and security in the whole world will evidently possible. It can be described as unified, cooperative, promoter of mutual understanding, and peace-loving nations. A better future for all the countries in the world. 'Di ba? 'Pag binasa natin parang sobrang dali lang mangyari ano. So imagine, tama po ba 'to? Parang do you believe na kapag naging ganito yung or is it possible po na magkaroon tayo ng ganitong mga, ganap, ganyan? 'Yan, sabi dito, "If all nations in the world despite differences in races, colors, international standings, will be set aside, their, respective self-interest, peace and security in the whole world will evidently possible." So sa tingin niyo po ba yun ay may possible na mangyari, yung peace and security in the whole world will evidently possible? Yan. Sige, kasi masyadong malaki kapag whole world, 'di ba? So isipin niyo na lang as, dun sa inyong barangay, ganyan. Kasi 'di ba may mga differences naman yung mga taong nakatira sa isang barangay. Kada purok iba-iba siya, 'di ba? So you think sa barangay ninyo, sa barangay pa lang yun ha, kaya ninyong ma-achieve yung unified, cooperative, yan, promoter of mutual understanding, 'di ba? So, yes po. For me po sir ay ma'am po, Charas. Go lang yan. joke. For me po is it depends po sa leadership and influence po ng mga nakapwesto sa barangay and if this leader po is, non-homophobic and parang nasa advocacy niya po yung equality para po sa lahat ay may possibility po na ma-achieve ito and if yun nga po sa previous lessons po natin na nabanggit na yung sa nationalism, ma masyado po kasing nakakapit ang mga Pinoy sa culture. So, yung mga old sa culture, so yung mga old Ang buhay natin yan, mga gano'n-ganyan, 'di ba? So, hindi nila yun agad-agad naiintindihan. So, unlike, ngayon kasi parang mas open yung mga tao. Yung mas mga bata, sila pa yung mas malawak minsan mag-isip. Dahil sila yung mga more on sa totoo naman kasi malaki ang naging impact ng social media. Kung paano na yung nakikita ng ibang tao yung mas mga bata kasi sila yung prone sa mga technology, ganyan. 'Di ba? Eh, usually dati sa TV kung ano lang sinabi sa TV yun na yun, 'di ba? Eh, pero kami umabot naman kami sa social media, grabe naman ang age na 'yan. Pero usually gano'n yung nagiging thinking ng mas older, yung mga matured person sa atin ano. Hmm. Pero I think for this one naman medyo mahirap siyang i-achieve kasi yun nga iba-iba yung nagiging, um, ah, iba-iba yung pananaw ng iba't ibang tao, 'di ba? Tapos hindi mo naman masasabi na ano na siyempre kahit nga yung mga nakaupong mga politician, hindi mo masasabi na sila ay walang mga self-interest to whatever decision they make, 'di ba? So, kapag wala kang masyadong, kasi gano'n yun, eh, kapag halimbawa wala kang pinaboran, dito yun sa Pilipinas, 'pag wala kang pinaboran na ibang tao, hindi ka mananalo sa eleksyon. O 'pag naman in-equal mo naman sila, iisipin sa'yo ng tao nagiging puwet ka, something gano'n, 'di ba? So, parang yung mga moral dilemmas lang na nangyayari, 'di ba? Anong pipiliin ko dito sa dalawa kasi kahit anong piliin ko dito may masasabi naman yung tao, 'di ba?
So, ano pipiliin mo dun? Maging mabuti na lang po, hindi na ako magtatakbo, ganyan. Charas. Pero yun yung pino-point out nitong, universal values or yung pinaka naging, speech noong general anthem. Ayan, so iiwanan ko lang sa inyo yan kung paano yung ite-take yung mga nabanggit dito sa UN Charter of Universal Values. Okay, and then next naman po is this is the basic universal human values. So here under are some of the basic universal human values. So first one is happiness. O number one agad siya, di ba? So this refers to good fortune, pleasure, contentment, joy, under the notes on Aristotle, Nicomachean ethics, happiness or flourishing or living well is a complete and sufficient good. So ibig sabihin ng pagiging masaya daw ay yun talagang sufficient good lang siya. So this implies that it desired for itself and that is not desired for the sake of anything else. Kumbaga basta maging masaya ka lang, do what makes you happy, parang may mga ganong kasabihan, di ka? And that it satisfy all desires and has no evil mixed in with it. And that is, it is stable. So ibig sabihin, 'pag ginagawa mo yung bagay na masaya ka, ibig sabihin wala siyang evil na iniisip ka na may effect, parang gano'n. And then happiness, siyempre lahat naman tayo yun ay parang goal natin yan sa life. So iba-iba yung mga goal natin sa life, puwedeng maging happy ka lang, 'di ba? Meron din namang halimbawa ang happiness mo is more on monetary. So yun ay valid since yun ay may value. 'Di ka halimbawa, so masaya ka 'pag madami kang pera, okey lang siya kasi ang pure ang yung ano naman dun is, you're living your kung yun dun ka masaya, eh, di dun ka masaya, 'di ba? And then yung iba naman, masaya na sila na ano, na simple lang yung pamumuhay nila, 'di ba? Halimbawa sa mga meron kang farm, masaya ka na dun. Yung iba naman gusto ay mag-travel, pumunta sa iba-ibang lugar, 'di ba? So yun. So valid lahat siya basta as long as yung intention mo sa pagiging masaya is yung talagang bukal sa loob na masaya ka sa part na ginagawa mo. Kapag may mga ginagawa mo lang yun para maging masaya ka, like nag-i-stay ka sa mga toxic relationship, just hindi siya masaya, so hindi siya happiness, 'di ba? And then next naman after nitong, happiness is the peace. So peace is a freedom from disturbance, tranquility, and it is a state or period in which there is no war or a war has ended. A state of mutual harmony between people or groups, especially in personal relations. Example of this is live in peace with your neighbors. Ayan. So, paano mo ma-achieve yung happiness mo kung halimbawa nag-o-overthink ka dahil meron kang toxic relationship? O, 'di ba? 'Pag wala kang peace, wala ka ding happiness. Charas! And then after naman ng peace is freedom. So, yun daw kailangan mo ng freedom para magkaroon ka ng peace at happiness. So, freedom is the state of being free or at liberty. Freedom from control, interference, obligation, restriction, hampering condition, etc. Power or right of doing, thinking, speaking, etc. and according to choice. So, yun nga ang freedom. Dapat meron kang free will, gamitin natin ito. Charas! Tapos ay, ayan, of course naman, since kayo ay yun nga meron tayo this is a democratic country, Philippines. So tayo ay, actually tayo ay ano parang masuwerte pa din kasi hindi hindi tayo kagaya ng ibang mga bansa na dumaan sila sa pagiging, yung as in mga slave, yung wala ka talagang, personal decision. Imagine niyo na lang kung nangyari sa'tin is yung, though tayo yung mga sinasakop ng ibang bansa 'di ba dati. Buti hindi natin siya na ano, na-experience since imagine niyo na lang halimbawa meron kayong parang kayong mga ano 'di ba, since slave kayo para kayong mga pet. So imagine ninyo kung kayo ay nabuhay sa ganong, era ng panahon, 'di ba? Sobrang hirap nun kasi parang wala kang karapatan na mag-decide para sa sarili mo. Tapos ay ngayon, since meron naman tayong freedom, lahat naman may freedom, pero siyempre with restriction pa din siya. 'Di ba, kahit sabi dito na ayun, ito nga, state of being free or, 'yan, kung may restriction na sinabi. Pero siyempre,
Ang masyadong freedom naman ay nakakasama din, sa lahat ng sobra nakakasama, lahat ng kulang masama din naman. Pero since, yun nga democratic tayo dapat yung 'pag tayo kahit sabihin na tayo free, dapat hindi pa rin tayo nakakasakit ng ibang tao or hindi tayo nakakagawa ng mga kakaibang bagay. Like for example, 'di ba free tayo, sabi mo I have my own free will naman. So, since free ka, tapos ay free kang halimbawa ay nambabaril ka lang basta diyan sa labas, sa tingin mo ba yun ay parang tama ba yung gagawin mong yun, 'di ba? Pero siyempre dapat is alamin pa din kahit free ako, ano ba ang dapat kong gawin na tama, mga gano'n. So, tama ba yung mambabaril ka na lang diyan basta, so mali siya, 'di ba? Kumbaga with restriction pa din siya, especially when it comes to our, law, rules and regulation, 'yan. And also nga pala yung, when it comes to freedom din, ilagay na lang natin yung situation ninyo, like for example, para dun sa mga 'yan, yung mga estudyante na kagaya ninyo na nakatira sa malalayong lugar tapos parang ang eksena ninyo is pinayagan kayong mag-dorm ng family mo or ng parents mo sa Batangas since mas malapit siya sa 'di ba? Ano ba yung mga restriction niyo na nung binigyan kayo ng freedom na siyempre hindi niyo kasama yung family ninyo, so binigyan kayo ng loyalty ng family, 'di ba? So with that loyalty dapat ay, um, maging responsible kayo in what's said. So dapat ay ano bang ipinunta niyo sa Batangas? Ano dapat anong pinaka-purpose niyo ba't kayo pinayagan diyan mag-stay? So first thing is to study well, mag-aral ng mabuti, 'di ba? Tapos siyempre, though kayo ay malayo dapat kayo ay responsible din sa inyong sarili para hindi kayo mapahamak. Kasi sa totoo lang yun yung mahirap kasi siyang ano 'pag halimbawa yung loyalty niyo with loyalty or yung tiwala ng parents ninyo yung nasira. Kasi lahat na ng magiging future decision ninyo, babalik at babalik dun sa mga ginawa niyong mga kamalian in the future, 'di ba? So, tsaka ano 'pag halimbawa tumanda na din kayo 'pag halimbawa nagtatrabaho na, kung nakuha niyo na yung I mean yung tiwala ng inyong mga magulang na wala kayong ginawang masama or di kayo napaaway or kung ano man while studying sa mas malayo sa kanila, parang mas makakampante sila, kaya kaya na pala ng anak ko na ganito. So, kaya niya ng mag-decide for his or her own. Parang you need to prove them na mabait ka talaga, gano'n. Oh, 'di ba? Tapos mukhang matanda talaga kasi yung mga usually na nagtuturo nito bang subject na 'to yung madaming panache about life experiences. And then next is safety. So, safety is the state of being safe, freedom from the occurrence or risk of injury, danger, or loss. Yan. So, since kayo mga future mechanical engineers, yan. So, napakalaking ano natin dito, malaki yung ating parang ito ang ating pinaka-priority. Narinig niyo na ba yung mga safety first? Yan. So, usually nakikita natin yun sa setup ng mga industrial plants and also, yung mga sa construction, yan. So, safety first ibig sabihin kasi usually kapag yung, very frequent yung occurrence nung mga injured or mga accident sa company, may tendency sila na hindi na sila ma-renew ng DOLE 'pag palaging masyadong risky yung working environment ng mga tao. Kaya sila maingat sila when it comes to accident, yung mga risk. Kasi may tendency nga na hindi ma-renew, siyempre 'pag hindi na-renew yung lisensya nila to operate, magko-close yung kanilang business. 'Yan, so isa yun sa mga reason kung bakit mahalaga yung safety. And then, uh, also meron din on your higher year, third year ata yun na summer. So sa third year summer ninyo meron kayo dong subject na BOSH. So ano ba yung BOSH? Basic Occupational Safety and Health. So siya ay included talaga or intended um, for this course since yun nga in the future kayo ay ang setup depende dun sa magiging field ninyo, pero lahat ng field na yan is may safety pa din, even sa school. Kaya kung mapapansin ninyo marami diyang meron diyang mga, fire alarms,
mga fire extinguisher, mga ganyan. And then also dun sa mga building makikita niyo may mga fire exit silang plan. So ganun kahalaga yung safety sa lahat ng bagay. Okay. And then next naman is intelligence. So it is a capacity for learning, reasoning, understanding, and similar forms of mental activity. So more on sa mental ano natin yan. Then aptitude on grasping truths, relationships, facts, meanings, and etc. So ito yung nagpapa-separate din sa atin dun sa mga hayop, sa mga animals, ano, ability to think. Yan. Pero siyempre, gamitin naman yung ating intelligence sa tama. Kagaya ng halimbawa ay huwag magpatulad during exam. Siya, kasi may sari-sarili namang intelligence. Tsaka lalo na sa ethics, huwag pong magtutuladan kasi ang exam ay essay lang naman. Nagtutuladan ka po sa nagtutuladan ka kayo sa mga essay type of exam. Curious lang po. Ang hirap 'di lalo maliit lang ang sulat ng katabi. Chess! Baka gano'n na hindi pa ako nanonulat kasi ang liit po ng sulat ng katabi ko. Gano'n ba 'yun? Wait lang guys. After nitong intelligence is respect. So 'yan. So respect as a formal expression or gesture of greeting, esteem or friendship. So difference to a right, privileged position, or someone or something considered to have certain rights or privileges, proper acceptance or courtesy, acknowledgement, respect for a suspect's right to counsel, and to show respect for the flag and respect for the elderly. So dito sa respect na 'to is, um, meron akong teacher dati nung kami college. Parang yung subject niya kasi ngayon is different from our curriculum. So meron kaming mga subject na ang title ay ano, mga logic, mga parenthood. Meron kaming parenthood na subject, dun ko siya naging teacher. Tas ang tinuro niya sa'min dun is or nag-share siya ng experiences niya na which is nakuha ko naman dahil maganda yung kanyang pinaka-ano, eh, pinaka-point type na parang ang sinasabi niya is may scenario daw sila ng kanyang mommy, tapos ang eksena nila is nagkaaway sila nung gabi, tapos ay parang mataas yung kanilang mga emotion, magkagalit sila ganyan. Tapos kinabukasan daw pagkagising niya, naka-ready na yung mga almusal, basta yung inasikaso na lahat ta's papasok na siya sa school ganyan. Tapos kahit sa sobrang masama yung loob niya, dahil galit nga siya, nagte-thank you pa din siya. Parang, "Thank you po," gano'n. Basta everytime na sila yung magkakaaway kung ano man, lagi siyang nagsasabi ng thank you. Ta's parang na-realize ko siya na parang, oo nga 'no, kahit anong gawin sa'yo basta may ginawa sa'yong favor on your, parang may ginawa sa'yong maganda yung tao, palagi ka pa rin magsasabi ng thank you kahit hindi mo kilala. So yun yung nakuha ko sa kanya na parang kahit ngayon ako'y halimbawa, nagco-commute ako, mag-aabot lang ako ng bayad, basta inabot siya, nagte-thank you ako dun sa taong yun. So mga ganong small act of kindness parang matutuwa ka naman, 'di ba? Parang for you din halimbawa nakarinig ka nag-abot ka ng bayad, sinabihan ako na, "Ay thank you daw." Parang matutuwa ka na, "Ay shit mabait pala ako sa part na yun." Mga gano'n. So from there yun nakuha ko siya. And also as a sign of respect din siyempre sa nanay mo or sa, tatay mo dahil na-appreciate mo sila. Parang as a sign of respect din siya. Okey, meron akong naambag dun sa topic na ito, chest. And then next naman is equality. So for equality, so this is a state or quality of being equal, which is correspondence in quantity, degree, value, rank, or ability. So promoting equality of opportunity in the workplace. Yan. So usually, kasi yun nga sabi kanina ni Justine, so this is 2024 na. Dapat ay binibigyan tayo ng
equal opportunity in the workplace, 'di ba? Imagine niyo 'yun, halimbawa kayo ay hindi lang for the, third sex but also for mga yung mga gender bias na work. Like for example, 'pag sinabi na nagwo-work ka sa construction, 'pag inisip mo construction business, parang automatic na papasok sa mind mo, 'yan ay mga trabaho pang mga boys lang, for men lang 'yan, 'di ba? So usually ngayon naman, so may marami na namang mga companies yung tumatanggap din ng mga girls, especially sa construction businesses. Pero more on ang naha-hire sa mga ganyan is yung um, mga men. Kasi ang reason diyan is, kagaya nung last time may in-applyan ako sa may, though kilala ko naman yung may-ari nung construction company. Sabi niya ay dahil nagpa-refer lang din ako, sabi ko, apply mo naman ako diyan, kaya ko naman yan, yung mga ano lang, yung mga about sa solid, mga civil works na yan, alam ko naman yan, gano'n, gano'n. Tapos ay nasabi baga naman sa'kin, though joke lang naman siya, ang sabi, "Naku, hindi ka daw puwede din, baka daw landiin mo daw yung ano, yung mga labor doon." Aba, ta's ang isip ko naman nun, sabi ko, "Kaya ko naman yun." Kasi yung tapos ay ano pa, dahil yun nga, kumbaga parang, um kung equal lang yung treatment, kumbaga yung tingin, kasi may mga gano'n agad na prejudice, 'di ba, na parang isipin nila, magko-construction siya dahil maraming lalaki dun, dahil dun na nga nagtatrabaho yung mga lalaki, 'di ba? So naka-label na agad na 'pag nasa third sex ka ta's maraming lalaki, parang hindi ka puwede diyan kasi distraction ka lang. Mga gano'n yung mga ano, yung mga maririnig mo talaga kasi yun talaga yung mga mindset nung iba, 'no? Kaya ngayon 'pag ako'y naghahanap ng work, dun talaga agad ako sa may ganito, yung may equality of opportunity in the workplace. So 'pag nakikita ko dun sa LinkedIn, yung LinkedIn pala is para siyang yung hanapan ng work, yung parang job street, kung narinig niyo na. Parang social media siya na parang puro mga trabaho naman yung pino-post about work, ganyan. Tapos ay 'pag ayun nga, 'pag naghahanap ako ng work, kailangan mabasa ko yung ano, yung may disclaimer kasi yan na parang yung company is, yung may inclusivity. Na it's either kahit anong race mo, anong gender mo, kung ika'y PWD, mga ganyan, may disclaimer na gano'n. Yun yung mga ina-applyan ko. Kasi hindi ako nag-a-apply dun sa mga ano, yung mga after nung kanilang gano'n, yung after ng description ng job, kahit pasok ka dun sa banga, lahat ay pasok ka, qualified ka sa job na yun. 'Pag hindi ko siya nababasa na gano'n or wala akong kakilala na nagwo-work na parang part ng LGBT, hindi ako nag-a-apply. Kasi kaysa naman matanggap ako dun, halimbawa matanggap ako sa work na yun ta's hindi naman ako comfortable working, being myself. So, wala ding sense, kumbaga parang imbes na ifo-focus ko na lang yung aking sarili sa pagtatrabaho, iisipin ko pa na, "My God, baka ako'y inaano na dito, parang bawal ang bakla dito," gano'n. So, hindi ko na siya para isipin pa, kaya yun talaga inuuna ko na siya. Which is dito naman sa pagtuturo dito sa BSU, government kasi siya. So, walang issue sa kanila yung, um, like sa sarili ko maging trans, walang issue yun kasi nasa ano siya, nasa Civil Service Code, 'yan. Kaya kung mapapansin ninyo, matagal na ako nagtuturo dito pero ganito pa din itsura ko, 'di ba? Basta yung parang 'pag pumasok ka dapat sa school, mukha ka pa din dapat na, um, yung formal, yung usual teacher na nakikita mo, gano'n. Gano'n lang yung ano dun, kaya kahit ako'y mag-heels dun, hindi naman ako revealing, 'di ba? Ayan. So, yung mga equality na ano, kung if ever feel ninyo din kasi hindi lang naman sa third sex nasabi ko sa inyo kasi yung iba nga, yung mga babae nga is hindi din sila minsan natatanggap sa trabaho halimbawa sa construction kasi nga ang iniisip nga is baka din mabastos nung ibang mga labor. Though hindi natin sinasabi na mga bastos yung mga nagwo-work dun sa mga construction na gano'n, pero yung mindset ng mga management, managers is gano'n, baka makaka-distract sa trabaho, which is also tama din naman sa point na yun. Pero yung magbibigay ka ng opinyon na dahil, "Ay, kasi ano yan, ganyan." Kumbaga na-judge ka na without looking kung ano yung kaya mong gawin, 'di ba? Yan, so dapat ay equal rights yung, lagi nating pinapakita, especially kayo yung mga future mechanical engineers din. In the future may mga magiging manager sa inyo, 'di ba? So dapat kayo ay walang bias and wala kayong prejudice when it comes to work or sa professional,
environment. Kasi as a professional, dapat kung trabaho ang pinunta mo sa company, trabaho lang yung gagawin mo. Walang ibang mga agenda or anything. Okay. And then next is the justice naman. So justice is the quality of being just, righteousness, equitableness, or moral rightness to uphold the justice of a cause. Yeah, so justice naman is, um, justice is for everyone. Tama po ba yun? Or sa Philippines ay justice ay para sa mayaman? Ayan, so I'll just leave it to you guys, diyan sa mga justice na yan. Or malay ninyo meron sa mga moral dilemmas na sa case study ninyo yung mga gini-examine. And then next naman is the nature. So this is the material world. So especially as surrounding humankind and existing independently of human activities. So syempre dito naman, yan sa nature. So kung mapapansin ninyo sa pag-develop ba ng country, sa pag-init din ng klima sa lugar na yun. Kasi 'di ka dati hindi pa naman masyadong parang wala pa masyadong advanced technology dito. Tapos biglang nung medyo gumaganda na yung mga paligid natin, I mean structural wise, yung mga malalaking skyscraper, mga buildings, ganyan. Parang nawawala naman yung mga greens natin, yung mga puno-puno. So let me just share na nung time ko nung college ko dito sa Batangas State University, yung school ng Alangilan, actually ang building lang dun dati is yung sa may CICS, tapos yung mga boiler room dun, tapos ay yung SHAFA. Tapos yung student center, bagong-bago pa nun dati yung student center, wala pa mga aircon yung time na yun. Tapos yung stair hub na building, alam niyo nakikita niyo po ba yung stair hub na building, alam niyo po ba yun? Yun, yung building na yun is ano lang siya, parang bungalow na style na bahay. Pero marami siyang room. Hindi siya gano'n kataas pa dati. Tapos yung CIT na building, wala pa yun dati. So imagine niyo ba yung itsura ng BSU dati? Pero yung kanyang lupa, gano'n pa din siya malawak. More on mga ano lang siya, mga parking lang siya, parking lang, gano'n. Tapos ay nung nag-umpisang ipatayo yung sa CIT nung kami ay, mga ano na din, mga 4th year or yung time na din na pero yung ano talaga, bulok talaga yung building dati na nandoon sa may stair hub. Tapos yun, tapos ang dami dating mga puno pa din dun, pinagpuputol. Tas yung sa may civil na building, wala pa din yung dati. Parang nung kami ay nag nag-5th year dun pa lang din siya na-start, tas parang first floor pa lang yung nagagamit dati ng mga kaklase ko na civil, mga gano'n. As in maano siya, marami pang mga ano, tas madami pang tambayan nun, may octagon pa diyan. Nandiyan pa ba yung octagon? Parang wala na yung octagon, may octagon pa dati dun na tambayan yun, dun nagpa-practice yung mga estudyante ng mga sayaw-sayaw nila, gano'n. Basta masyado ng madami ng nagawa, pero yung mga gamit sa classroom, kung ano yung gamit namin dati sa kami college, kung ano yung laman ng mga classroom na yun, yun pa din yung gamit, especially yung mga aircon. Imagine niyo kung gaano katagal yung aking nung student days pa, 20 something. 20 basta mga 20 something pa siya. Tapos ayun ay nauna-una pa, yun ay so kaya ngayon yung na-experience ninyo sa The National Engineering University, yung mga gamit po diyan na aircon ay yun, lumalaban na lang sila. Kumbaga kung yan ay tsinelas ay pudpud na, parang formality na lang na may nakalagay na strap dun sa inyong mga paa. Chares! Pero 'di ka napansin niyo ga yung nung nagpunta 'pag napunta kayo sa school may mga bagong aircon 'di ba? Nakita niyo ga po yun? Yung mga bagong aircon na yun ay ilalagay sa faculty room, chares! Okay, after naman ng nature is health. So sa health naman is it is a general condition of the body or mind with reference to soundness and vigor. So good health, poor health, soundness of body or mind, freedom from disease or ailment to have one's health and to lose one's health. So with regards naman sa health, 'di ba itong pinaka-ano dapat natin, pinaka-priority. Kasi sabi nga, health is wealth.
Halimbawa ay meron kayong naging trabaho na parang ang laki ng sinasahod niyo dun, pero yung kasama naman nung inyong trabahong yun is parang may life-threatening, risk. Like for example, kita niyo ba yung mga marino kaya malalaki ang sahod ng mga yun kasi yung kanilang sarili, since nasa dagat sila 'di ba parang uncertain siya dahil nandun kayo sa dagat, what if may mangyaring masama? Kaya malalaki yung sahod nila kasi medyo risky yung kanilang trabaho. And also yung mga, kaya mapapansin ninyo yung sinasabi na sa call center mas malaki yung kinikita. Kasi usually meron siyang additional, bayad kasi gabi sila nagwo-work. So may mga night differential. So yun yung mga reasoning kung bakit mas malaki yung kinikita ng ibang mga nasa call center compared to sa mga regular employees during sa mga day shifts. So yung mga night differential na yan, so yun yung um, parang compensation nila dahil gabi sila nagwo-work. Kasi kapag kayo medyo na-deprived din sa tulog, may tendency na mag-backfire sa inyo yan in the future, hindi man ngayon, in the future. Sabi ng mga philosopher, okey lang naman sa future pa naman yun, charot. And then yun, tsaka i-imagine niyo din dahil kasi minsan kapag kayo mga bata pa din 'pag in the mga new professional, bagong professional kayo, usually ganyan, eh, basta kung sino daw ang unang tumawag sa inyo, yun daw ang una niyong tatanggapin kasi baka magtampo yung trabaho. May mga ganyang mga pamahiin pa, which I think naman siyempre kapag kayo ay alam niyo sa sarili niyo na kayo masipag naman sa trabaho, masipag kayong tao, marami kayong ibubuga, marami kayong alam sa magiging trabaho ninyo, puwede naman kayong hindi mag-settle dun sa mga maliliit ang binibigay na offer. Kasi parang siyempre alam niyo sa sarili niyo na magaling naman kayo, masipag kayo, puwede kayong maging choosy, gano'n. Oh, 'di ba? Ang layo na ng topic natin sa health, my God. Okey. Then next naman po is the human dignity. So dignity is the state or quality of being worthy of honor or respect. So a man of dignity and unbending principle is an example. So it refers to bearing, conduct, or speech indicative of self-respect or appreciation of the formality or gravity of an occasion or situation. So it is the importance and value that a person has that makes other people disrespect them or makes them disrespect or respect themselves. And then dignity is earned and cannot be taken away from anyone. It must be preserved so that the respect of others is maintained. Any act or action to be done by an individual be reflected in his or her personality. Only one big mistake can ruin a good reputation for anyone. Tama po ba yun? And people must be very careful of his or her action and words to be said. Ayan. So yung dignidad daw natin is the state or quality of being worthy of honor or respect. So diyan daw um, depende yung ating, parang yung dignidad. Ano ba yung dignidad? Sinira mo na dignidad 'pag mga sa mga drama, sinira mo na ang dignidad ko. Ano bang meron sa dignidad, 'di ba? Parang siya yung magiging ano mo, magiging, ah, ano bang tawag dun? Para magiging proud ka sa sarili mo, sa dignidad mo, ganyan. 'Di ba? Kasi usually kapag halimbawa sobrang ang perfect mo na, halimbawa ganyan 'di ba, ang perfect mo, tumutulong ka sa tao, 'di parang ang tingin sa'yo ng tao, napakabuti niyang tao. Pero once na may ginawa ka na masama, ta's nakita ng tao na, ay masama yung ginawa niyang yun, yun na yung maiisip niya na parang tatatak na sa isip nung nakakita na, ay yun yung ginawa niya masama yun. So ibig sabihin 'pag sa isang taong yun yung nakakita ng ginawa mong mali, yun na yung magiging tingin sa'yo, so yung dignidad mo bumaba, dahil yun na yung naging, impression niya kumbaga. 'Di ba? Like for example, mga student din halimbawa ganyan, nahuling nag-cheating ta's natandaan, naalala nung teacher. Eh, siyempre 'pag sa susunod na sem, naging estudyante niya ulit, ta's nakita mo siya, ano iisipin mo? 'Di ba kahit kayo din naman may ganyan kayo halimbawa ay, yung friend ninyo jowa si ganyan, tapos yung jowa niyang yun nag-cheat, ikaw as a friend ano naman maiisip mo dun sa naging jowa niyang yun? 'Di ba parang kumbaga, cheater yan, 'di mo samahan agad dahil yun ang ginawa dun sa kakilala mo or nakita mong ginawa dun sa tao na yun, ano? Ayan, kaya dapat people must be very careful of his or her action and words to be said.
Kasi it affect pala yung ating dignity, naapektuhan pala yung ating dignity, 'di ba? Kasi para walang maapektuhan sa ating dignity tayo magsitulog na lang, charis. And then eto next naman is the 1987 Philippine Constitution, Article 2, Section 11, which provides that the state recognizes the dignity of every human person and guaranteed full respect for human rights. So this implies that any person in whatever capacity, economic and social status, rich or poor, educated or uneducated, deserve to be respected by anyone. So ibig sabihin daw lahat ng tao is may human rights. So based na dito sa ating naging law sa constitution na natin po. So dapat ay bigyan natin ng mga equal right yung ating mga tao, mamamayan. Ayan. And there are instances that a simple individual is respectful more than professionals. Ayan. So kung mapapansin ninyo, usually nakikita natin yung mga ganyang eksena sa ano, sa mga balita. Halimbawa ay sa mga ano na, sa mga motorista. 'Di ba, yung mga ibang mga yung nababalita na parang magbabanggit yung halimbawa ay hinuhuli ng enforcer yung sasakyan. Tapos yung sasakyan na yun sabihin ay, "Kamag-anak ko si General kaneme-kaneme." Ganyan 'di ba? Eh, yun namang enforcer ang ginagawa lang niya yung trabaho niya. 'Di ba usually ganun yung mga nagiging balita or nakikita natin sa social media, na parang pinapakita dun na parang naju-judge natin na, "My God kilala ka pala ni ganyan tapos ganyan ang iyong how you act sa public." 'Di ba? Kumbaga parang aside sa parang mali na yung ginagawa mong aksyon, nadamay pa yung taong kakilala mo, 'di ba mga gano'n. Anyways, and then the status in life is not guarantee that an individual has dignity and honor. So it is an inner self of a person, an innate character built and developed day by day of anyone. Whatever action to be done will reflect on whom and who you are. So yan, nakabase pala dun sa mga actions mo, yung magiging dignidad mo. Ayan, kung ano yung magiging image mo. Ayan, tapos na. Ayan, may question po ba kayo? Ano Tony Gonzaga? Charis. May tanong po kayo? Sino po yung mga humabol sa attendance, mag-attendance na umattend dito? Please raise your hand. Yes, bakit po late? Ma'am, nag-ano lang po, nag-expect. Okey po. Sino pa po? Yes po. Hindi lang po naka-log-in na gano'n. Bakit po hindi nakapag-log-in? Hindi po namalayan nakakas. Okey po. Kasalanan ko po ba yun kasi ganyan yung mga estudyante? Charis! Sino pa po? Okey, wala na. Pero may question pa po ba kayo? Pahabol? Wala na, okey. So if wala na kayong question, yun na lang muna yung ating discussion for today. So since meron pa tayong time na 1 hour, pakigawa na lang nung inyong kailangang gawin. Kung hindi pa tapos dun sa inyong mga, learning assessment, do it now or kung tapos na naman, eh, you can start na po yung inyong, case study. Okey? Ayan, thank you everyone for attending the class.